I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, meron tayong upload videos, updates. Nako, mga beswa, tingnan nyo naman ito. Ay, nako, mabuti kamo talaga. Alerto yung ating mga autoridad, ano? Talaga namang hindi talaga makakalusot. Sinasabi ko sa inyo eh. Hindi talaga sila makakalusot. Ito na naman po guys, nako, sangkaterba ito. Ang dami. Baka siguro 30 years ang sentensya nito bago siya makalabas ng kulungan sa bigat nito. Sabi dito mga kababayan ng Philippine Star, agay, PDEA size 300 billion. Blank at naiya July 15, 2025. Agay. M goes. Sabi dito mga bes, sabi ng Philippine Star. Ayan. Basahin po natin para kumpleto detalyado. Manila, Philippines, more than 44 kilos of methamphetamine hydrochloride or, alam nyo na, valued at 304.16 million were intercepted yesterday at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 in Pasay. Grabe, lakas loob talaga. Lakas loob talaga, no? Akala niya makakapasok pa siya. Baka ang inisip niya talaga si Poncio Pilato ang pangulo. Hindi kayo naloka. The Philippines Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, National Capital Region Field Unit, said that contraband was recovered from 2 passengers of separate flights from Toronto, Canada. Naku! Ay, nako. Malamang banyaga ito na naman. Tingnan nga natin. Sabi dito guys, the first operation led to the arrest of Filipino who attempted, Pinoy, baka alipores ni Michael Yang yan, attempted to smuggle into the country 20.5 kilos of worth. Yan, grabe, intindi, mga bes, yan, alam nyo na, worth of 139.4 million. The PDEA said the suspect, whose identify was carrying suitcase which contained 5 plastic bags of, alam nyo na, wrapped in foil and duct tape. Nako, walang kawala. Sarap mamuhay ng guys, ng matiwasay, no? Tapos ito, gumagawa ka ng hindi maganda. I-spend ko na lang yung buhay mo sa loob ng kulungan. Naku po, gumawa tayo ng kabutihan mga kababayan. Sarap mamuhay, kumain ng masasarap. Kahit mahirap lang po tayo, at least gumawa tayo ng kabutihan. Huwag masilaw sa mga ganyang malalaking pera. Dapat paghirapan mo ng kumita. Sabi nga nila, yung galing sa nakaw, madali lang maubos. Pero yung pinaghirapan mo, yung pera mo, matagal maubos. Airport authorities were alerted after they received information that a passenger from Canada was about to arrive with large quantities of ayan, a 62 years old Canadian woman. Ang tanda-tanda mo na. Wala ka ng pinagkatandaan. Canadian woman, ibig sabihin banyaga. A 62-year-old Canadian woman was also arrested after she was caught with the 24.23 kilos of worth 164.76 million. Agay. Nako, Lola, ano nangyari? Kung kailan ka pa tumanda, saka gumawa ng kasamaan. Ito pa mga kababayan, nakita nyo yan? Sabi po dito, sabi po ng GMA News, agay, 3 days ago I think July 12, 2025, correct me if I'm wrong. Sabi dito, tingnan, 2.2 billion halaga ng ni Mary Jane, nasabat ng PDEA sa bypass operation sa Baguio City naman ito. M goes. Ayan guys, talaga naman, ay, matindi kayo kung makapag, alam nyo guys, dun sa Kalinga, madalas dyan maraming plantasyon ng Mary Jane So totoo lang, palagi silang nahuhulihan. Sinusunog yung plantasyon ng
ng Meridian dyan sa ano nila, sa lugar nila sa Kalingano. Madalas dyan guys. Tingnan nyo naman yan. O diba? Ayan o. Tingnan nyo naman yan o. Parang mga banig lang yun. Ayan. Gumawa na kayo ng kabutihan para hindi kayo nasasalak sa kulungan. Kayo naman o. O ito pa. Ito po yung nasabat ng ating mga tawag dito. Ang ating BOC. Naku po. Ayan o. Ay naku, ewan ko. Sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Sabi ng Manila Standard. O yan o. Sabi niyang, ito. Sabi po ng Manila Standard, in photos with the Western Mindanao Naval Command. Ayan, intercepted a motorized fishing vessel carrying an estimated 16 million worth of mga ganung tabako ito, products during the Maritime Law Enforcement Operation of Sultan Kudarat on July 10. Agay. Ayan. Naval personnel aboard of the BRP Hermenegildo Yurong PG-906 stop the vessel identified as FB3 Sisters about 40 nautical miles northwest of Nara Points, Calamansig. The operation was conducted in coordination with the Bureau of Customs BOC Zamboanga City. Agay. Authorities said the vessel manned by the 5 crew members was loaded by 280 master cases of undocumented tobacco products suspected of violating the Custom Modernization and Tariff Act, Republic Act number 10863, Bureau of Internal Revenue Regulation and National Tobacco Administration Directive under Executive Order number 245. Agay. Walang kawala. Loging negosyo na naman mga kababayan. Ayan. Logi negosyo nyo Logi negosyo. Maganda yan guys Hala. Buti nga sa inyo yan. Yan po ang karma ng inabot na itong mga negosyo na ito. Nahuli. Yan. Loging-logi kayo. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako basta, saludo ako sa mga autoridad natin. Directive yan ng sinabi po ng ating mahal na Pangulo na talagang dapat supuin ng mga illegal na mga produkto na pumapasok at mga kontrabando. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye. Yan, babush. God bless, Philippines.